kayong lahat. Ito ngayon ang update ng ginagawa kong gate. Yung kalahati na ipakita ko na yun noon. Ngayon, bali ito na ang ginagawa ko ngayon. Ito na ang kalahati. Ito bali ito, naiposisyon ko na itong mga kuwan na ito. Itong mga tubo na ito rito. Nilipat ko na ngayon yung pinaka diagonal bar. Then itong mga pyesa na ito, itong naka-vertical at saka horizontal, naputol na. Meron pang natitirang isang horizontal na puputulin. So ang problema, magtatanggal na naman ako ng materialis na ito. Kasi itong materialis na ito, itong diagonal bar, ay kasama sa ginagawa kong pyesa. Wala akong extra materialis. Kaya ang plano ko ngayon, i-assemble muna itong kalahati na ito. Itong mula rito sa may sa may diagonal bar. Ito muna ang i-assemble ko, itong portion na ito. Itong may vertical na paganito at saka yung may horizontal na paganyan. Ito wala pa ito, puputulin pa ito. Pero bago gumalaw sa lugar na ito, kasi nga tatanggalin ko ito pagka na-full weld ko itong portion na ito rito. Kasi nga gagamitin ko ito para pang lagay dito at saka piyesang papunta ron. Ngayon, pagka nakapag-full weld na ako sa portion na ito rito, itong merong vertical na ito at saka horizontal at saka yung side na ito, pag na-full weld na yung mga tubo na yan sa ibabaw, tatanggalin ko na itong diagonal bar at saka ako magpuputol dito. Ngayon, temporary, maglalagay ako ng extra diagonal bar para hindi gumalaw itong portion na ito. So lalagyan ko ito ngayon ng extra diagonal bar. Kaya mamaya pagkatanggal ko ng ng diagonal bar na mahaba na ito, magpuputol ako ng materialis para rito at saka yung para naman sa kanyang vertical. Doon ko kukunin ang materialis na manggagaling dito sa ating diagonal bar na ito. Okay, so for the meantime, itong portion na ito rito, na i-prepare ko na yung materialis, i-assemble ko na lang, then pull weld, then pagkatapos mag-pull weld, babaklasin ito. Then, bago pagkabaklas, maglalagay ng diagonal bar dito para maiwasan yung pagkilos ng lugar na ito. Okay, so panoorin nyo na lang kung paano ko ito gagawin. Nakaprepare na yung mga materials doon. Ulitin ko ang aking objectives. Ma-assemble tong lugar na ito rito at saka yung lugar na yon. Tapos i-pull weld, baklasin ang diagonal bar, maglagay ng extra maliit na diagonal bar dito. Then, magpuputol na ng materials para sa portion na ito. Okay, so tingnan nyo na lang paano ko ito bubuin. Siya nga pala, medyo mag-iingay ako kasi sobrang init dito ngayon. So magbubukas ako ng electric fan, so medyo may konting ingay ito.
nababalik ang ginagawa. Basic.
Okay, so naputol ko na yung materialis para dito sa portion na ito. Nilagyan ko na rin ng diagonal brace. So, ready for assemble na lang yung mga parts na yon. Okay, so pagka na-full wheel ko yung mga portion na ito, tatanggalin ko na ulit itong ating diagonal brace na nakakabit doon. Hindi ko na pinakita yung pagputol kasi masyado ng basic. Okay, so tignan nyo lang kung paano ko ito i-assemble.
Okay, so nai-welding ko na yung, naikabit ko na yung mga parts. Meron lang ako hindi na-full weld yung bandang gitna lang ng diagonal. Kasi itong lugar na to, natatakpan yung ating yung ating isang pyesa. Kaya hindi ko may full weld. So babaklasin ko muna yung diagonal brace, then i-full weld ko yung portion na yun. Madali lang kapag tanggal na ito, pwedeng paluin o kamayin lang, o kaya sipahin nyo. Discard nyo na kung paano nyo babaklasin ng diagonal brace. Temporary lang naman ito. Okay, so natanggal ko na yung diagonal brace, yung natitirang portion na lang ang aking full wheel. And after that, ano na lang, ilalatag na ang mga schematic. Okay, so full wheel ko na yung lahat ng mga frame. Okay, so steel matting na lang ang kulang dyan. Ipapatong na lang ang steel matting dito sa ating ibabaw na ito. So lahat yan ay halos tigi isang pyesa. May kaunting sobra lang sa steel matting. So madali na yun. Okay, so lahat yan naka-full wheel na lahat. Okay, so ito yung steel matting na gagamitin ko dyan. Ito ay galvanized type. Okay, so standard na 1/4. Galvanisado ito. Mas maganda lang kasi yung galvanized kasi siyempre iwas kalawang at medyo tatagal ang ating gamit o raw materials. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli at ang susunod na gagawin ko rito ay paglalagay ng steel matting sa ibabaw. Then after that, babalik pa rin yun. Kasi pagkalagay ng steel matting, kikilos pa rin yung ating frame. Hindi pa rin yan madediretso. Magkakaroon pa rin dyan ng tinatawag na distortion. Magkakaroon dyan ng tinatawag na longitudinal distortion o magkakaroon niya ng parang kurba-kurba kasi talagang pagka nagtrabaho sa steel matting, pagka ang pinulwid lang natin ay hindi pinakasentro, halimbawa dito tayo magwe-welding, ang tendency ng ating wine-welding ay lumiko ng pagganito.
Ngayon kung dito naman magwe-welding, ang tendency naman sa kabila naman ng pagbaluktot. So ulitin ko, pagka kasanang steel matting, babaklasin ko lahat yan kasi bali mga 4 na piyesa yan eh. Kasi 4 na magiging ano yan eh, magiging 4 na paypay. Hindi ma-perfect yung alignment niyan. Gawa ng pagkabit ng steel matting, magkakaroon niya ng magkakaliko-liko pa rin yan. Magkakaroon niya ng mga alon-alon. So itutuwid pa rin yon bago ikabit yung ating cylindrical hinges. Okay, so yan na ang ating finished product ngayong araw na to. Ang susunod ay yung paglalagay naman ng steel matting. Pasensya na kayo, medyo mahaba talaga itong ganitong klase ng trabaho. Hindi ito basta-basta. Madali lang tignan pero napakahirap. I mean, matagal gawin. Hindi naman mahirap. Medyo matagal lang gawin. Kumakain talaga ito ng oras. Hindi yung pagkatinignan nyo ay ganun kasimple. Akala nyo ganun lang kadali. Medyo matagal trabahuin yung ganito. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana abangan nyo pa yung susunod na gagawin ko rito. Samahan nyo ako hanggang sa mabuo itong itong project na ito, hanggang sa pagkabit doon sa paglalagyan ng gate na ito. Okay, so maraming salamat sa mga bagong subscribers at saka sa mga silent viewers na patuloy na nanonood sa aking channels. Sa aking channels, dalawa kasi, isang Sarkan Moves at saka isang Balcanarias. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. By the way, kung may time kayo, bisitahin nyo yung isa kong channel, yung Sarkan Moves. Puro welding works din yun. Kung may mapupulot din kayong konting idea doon. Kung may time kayo, bisitahin nyo yung isa kong channel, yung Sarkan Moves. May mga welding projects din akong mga ginagawa doon. So maraming salamat sa pagtangkilik sa akin. So sana may napupulot kayong idea. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat ulit sa mga bagong magsasubscribe. Until then.